Alam niyo mga tol, gustong-gusto ko talaga tong topic na pag-uusapan natin ngayon, no. Lalong-lalo na dun sa mga bago pa lamang na nakakasubaybay dito sa ating channel, sa ating FB page. Madalas po natin ditong tinatalakay yung about sa West Philippine Sea, kung saan tayong mga Pilipino, ang ating bansang Pilipinas ay madalas na nakakatikim ng mga pangaharas dito sa ating kapitbahay na bansa, which is ang China. Dahil nga kanilang inaangkin ang halos 90% ng South China Sea na tila baga hindi nila kinikilala ang Pilipinas na merong bahagi dito na kung tinatawag nating West Philippine Sea. At ang lagi nilang sinasabi sa atin, tayo daw ang pasimuno ng gulo. Tayo daw ang nagpo-provoke sa kanila. Tayo daw mga tol ang bumabangga sa kanila. Tayo daw ang nanggigit-git, lumalapit sa kanila. So eto pag-uusapan natin ngayon. Samahan niyo ako mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Tulad nga nung sinabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ngayon is about dito sa West Philippine Sea. For the sake ng ating mga kababayan na baka ngayon pa lamang nakakarinig ng mga issue tungkol dito sa West Philippine Sea, mga tol, at nagagalit sa ating Coast Guard, nagagalit sa ating AFP, bakit daw natin inaaway ang China? May mga ganong kasi mga bagay mga tol may mga ganong issue. Bago natin simulan itong video to, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ito yung post ng Chinese Embassy Manila noong July 30, 2025. Last year lang to mga tol. No, ito lakihan natin ng bahagya para mas makita ninyo, no. Ayan. Sabi rito, the Philippines is a genuine troublemaker and a creator of danger in the South China Sea, said Zhang Zhaogang, spokesperson for the Ministry of National Defense. Zhang made the remarks as a press conference on Wednesday in response to a query regarding the Philippine Defense Chief claims that the Philippine military will respond to China's aggressive actions in the South China Sea and that the Philippine side is strengthening defense cooperation with the United States, Australia, Japan, and India. Such remarks are a complete distortion of the facts and an attempt to shift blame, said Zhang. Gusto daw nating baliktarin ang katotohanan at ipasa sa kanila ang sisi. Sabi nga ganun sa atin, ito ni Xiaogang, mga tol, yan o, Zhang Xiaogang ang pangalan. The Philippines is a genuine troublemaker and creator of danger in the South China Sea. Tayo daw ay lehitimong pasimuno ng gulo, troublemaker daw tayo mga tol, at creator of danger. Tayo daw ang gumagawa ng panganib. Ngayon, merong sinabi rito si Commodore J. Tariela na gusto kong pag-usapan na talakayin natin. Ito yung logic mga tol. Kung gagamit ka lang talaga ng logic mga tol, maiintindihan mo kung sino yung troublemaker at kung sino talaga yung gumagawa ng panganib. Kasi eto kumbaga bonus na nga lang to Kasi isipin nyo tayo hindi naman lumalabas sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Naglalayag ang ating mga barko, naglalayag yung ating BFAR, Coast Guard dito lang sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Which is mga kapatid, yan ay may karapatan tayo. Dahil nga exclusive economic zone natin. From the word itself, exclusive economic zone mga tol. Meron tayong karapatan dyan. Ang problema, bakit ang daming Chinese Coast Guard dito? Diba? Doon pa lang Alam mo na kung sino agad yung troublemaker Ikaw, pwede ka bang pumunta sa bakuran ng kapitbahay mo tapos sasabihin mo sila ang troublemaker? Ikaw nga yung pumasok sa bakuran nila. Diba? Doon pa lang bonus na nga to So eto mga kapatid, panoorin natin tong tatalakayin ni Commodore J. Tariela. The second most favorite line of the Chinese government is that they always say that the Philippines is the one that escalates the tension. Tayo daw ang nagpapalala ng tensyon. Tayo daw ang nagpapalawak pa, nag-e-escalate ng tensyon. The one that provokes the Chinese Coast Guard. Now, for you to understand how small the Philippine Coast Guard vessel is, alam nyo naman yung Toyota Wigo, right? Ito maganda. Imagine, a Toyota Wigo
na nakikipagsabayan sa isang 16-wheeler truck. Mhm. Can you think of somebody who has a rational mind na magdadrive ng Wigo at gigit-gitin ang 16-wheeler truck? Right? Siguro marami sa inyo may sasakyan. Nakapag-drive na sa isang open space. For example, mga tol, sa mga NLEX, SLEX, mga expressway, mga tol. Diba? Tapos ang dala-dala mo, for example, Wigo. O kahit wag ng Wigo, sabihin na lang natin sedan. O kahit hindi sedan, crossover, no? Mga compact SUV, mga ganon. Kasi kahit na compact SUV, mga tol, hindi ko alam kung maglalakas loob kang dumikit, no, sa 16-wheeler o 18-wheeler truck, mga tol, na meron daladalang isang malaking container. Kasi pag yung container na natumba sa'yo, durog ka pa rin. O kaya yung truck mawalan ng preno o mawalan ng control, durog ka pa rin, mga tol. Diba? Kasi ako pag nagmamaneho ko, for example, sa expressway at merong, alam mo yung paparating na malaking truck sa gilid ko, mga tol, hindi ko sinasabayan yun. It's either bilisan mo na lang para maunahan mo siya, o it's either magbabagal ka ng onte. Hayaan mo na lang siyang mauna. Pero alam ko naman may may speed limit lang sila, mga tol, at hindi sila pupunta rito sa speed lane. Dito sila banda sa kanan lang. Pero again, bilang isang sasakyan, kotse, hindi ka makikipagsiksikan o makikipag-git-gitan doon sa 16-wheeler truck, 18-wheeler truck, kasi talagang talo ka doon. Ganon din dito, mga tol, sa karagatan. Bakit natin babanggain, bakit natin didikitan yung mga barko nilang sobrang lalaki? Diba? Tuloy natin, mga tol, kasi mamaya meron ako ipapakita sa inyong footage. But for China, tayo daw, yung Wigo natin, ang nangdidikdik sa 16-wheeler truck nila. Yun ang sinasabi nila, mga tol. Pero iba ang sinasabi ng video. Di ba? Nakakainis na nakakatawa. Ang kinabibiliban ko sa kanila, they are really standing up for such statements. Parang it sounds so convincing whenever they release their statements. Ugok na nga lang maniniwala sa kanila pero pinaninindigan nila. At ang nakakatawa nun, mga tol, may mga naniniwala talagang ugok. Pero sa kabilang banda, it defies logic eh. Eto, mga tol, pakita ko lang sa inyo Ito yung mga video na kuha na ng camera eh. Kumbaga, may ano ka pa ba? May ipapaliwanag ka pa ba? Babaliktarin mo pa ba yung katotohanan? Eto na nga, malinaw na nga sa video eh. Diba? Eto, panoorin natin. Ito i-upload mula rito sa FB page ni Commodore J. Tariela. Ano? Intentional ramming. Ito, nasa likod yan ng barko natin. Sila mismo yung dumikit. Ayan, oo. Mina-water cannon tayo. Tatandaan nyo, mga tol, never tayong nagpakawala ng water cannon. Never tayong gumante ng water cannon. Kung i-escalate natin ang tension, mga tol, unang-una, bakit hindi tayo gumagamit ng water cannon? Gusto naman pala nating i-escalate ang tensions di bugahan na tayo ng water cannon hanggang magkasawaan. Total, etong mga tubig naman na ibinubuga ng water cannon, hinihigop lang din yan mula sa karagatan Talagang ano yan, mga tol, unlimited yan. Di ba? Unlimited yan, pero never tayong gumante o never tayong bumawi sa kanila. Pero para sa kanila, tayo pa rin, mga tol, ang nag-e-escalate. Tayo pa rin yung troublemaker. Ulitin ko, mga tol, actually bonus na nga lang to Para lang mas maunawaan ng ating mga kababayan, para mas lalong makita nila yung logic di ba? Again, tayo yung nandirito sa sarili nating bakuran. Okay? Meron tayong bakuran, 200 nautical miles. Sila yung pumapasok sa atin. Pinapasok nila yung teritoryo natin, pinapasok nila yung ating sariling soberanya. Tanong, tayo lang ba nagsasabing soberanya natin yan? Hindi. Sabi yan ng international law, sabi yan ng UNCLOS, sabi yan ng 2016 Arbitral Award. So dun pa lang, mga tol alam mo na kung sino yung nasa tama Pero again, hindi nila kinikilala yung mga yan. Baliwala sa kanila international law, baliwala sa kanila yung UNCLOS, baliwala sa kanila yung 2016 Arbitral Award. Basta
pinapapasok nila sa ating bakuran yung kanilang mga militia vessels, yung kanilang mga research vessels, yung kanilang mga PLA Navy, yung kanilang mga Coast Guard. Nasa loob yan ng sarili nating bakuran. Tapos, yung mga barko natin na naglalayag, binubuntutan nila, dinidikitan nila, babanggain nila mga tol. Tapos iwa-water cannon nila kapag nagsasagawa tayo for example ng mga humanitarian mission, mga namimigay ng ayuda sa mga mangingisda, ginagawa nila yan. Ayan o, kitang-kita sa mga video. Etong katubigan na yan again ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kumbaga, pumasok ka sa bakuran ng kapitbahay mo, tapos nanuntok ka, nanipa ka, tapos nagreklamo sila, sasabihin mo sila pa yung troublemaker. Ikaw nga ang pumasok sa bakuran nila. Parang ganun mga tol. Ganun kabaliktad ang utak nitong mga ano na to, itong mga check one na to. Ano? O pati mga Filipino fishermen hindi na rin nakaligtas. Winater cannon nila mga tol, yung mga Filipino fishermen. Tapos meron silang isang rubber boat na maliit na bangka, lalapitan nila yung isang bangka ng mangingisda natin. Yung mangingisda mga tol sa sobrang takot, desperado, naglabas na ng kutsilyo. Kumbaga parang ano na lang, self-defense na lang. Sige, subukan yung lumapit dito, parang gano'n. Pero ang pinapalabas nila mga tol, etong mga mangingisdang to, hindi daw totoong mangingisda. Parang militia vessels daw to na nagpapanggap lang na mangingisda. Kasi saan ka makakakita daw ng mangingisdang naglalabas ng kutsilyo? Aba. Diba? Binabaliktad nila. Binabaliktad nila yung katotohanan. Ayan o. Ayan o, yung mga mangingisda o, wina-water cannon nila. Etong mga maliliit na bangka ng mangingisda, hindi na wigo yan eh. Hindi na nga pikanto yan eh, parang tricycle na lang to mga tol eh. Tapos yung barko nila, 16-wheeler truck eh. Imagine mo mga tol yung 16-wheeler truck natatakot sa tricycle. Parang ganun sila eh. Ang lalaki ng barko nila mga tol, wina-water cannon yung mga maliliit na bangka ng mangingisda. Tapos ang binabalita nila yung inilabas yung kutsilyo nung mangingisda. Naalarma sila sa kutsilyo. Ayan. Mga hindi pala rubber boat to, mga maliliit talagang bangka nila yan. At ilan na sakay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, halimbawa, 7 na China Coast Guard na nakasakay dito, ikaw mag-isa ka lang sa bangka, lalapit sa'yo. Ikaw ba hindi maglalabas ng patalim? Siyempre, pagtatanggol mo na sarili mo. Makaisa ka lang dyan, di ba? Tapos hile-hilera yung mga maritime militia vessels nila Again etong mga footage na to, etong mga video to ay nasa loob ulit ng ating exclusive economic zone. Tandaan ninyo, exclusive economic zone. Kung meron sa inyong Pilipino at hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng exclusive, eksklusibo, tanging sa atin lang, ewan ko na lang sa inyo kung kakampi pa kayo dito sa mga to. Construction, gumagawa sila ng mga artificial island sa loob mismo ng exclusive economic zone natin. Ikaw ba mga tol, pupunta ka sa bakuran ng may bakuran tapos magtatayo ka ng isang structure doon? Diba? Ewan ko na lang kung di ka martilyuhin ng may-ari ng bahay na yon, tapos ikaw magrereklamo, sasabihin mo troublemaker sila. O diba? Malakas puwersa nila kaya nila tayong sindakin, kaya nila tayong takutin, pero hindi naman nagpapasindak ang Pilipinas Patuloy pa rin nating iginigiit yung ating karapatan dyan. Pero sa ibang bansa na malalaki mga tol, wala. Hindi sila makaporma ng ganyan. O ngayon, Pilipinas, kayang-kaya nila. Tapos tayo pa ngayon ang pinapalabas na genuine troublemaker and creator of danger. Hindi sa ating galing yan, sa kanila mismo galing yan.
Sabi nito ni Zhang Xiaogang, spokesperson for the Ministry of the National Defense ng China. The Philippines is a genuine troublemaker and a creator of danger in the South China Sea. O again, nasa loob sila ng ating bakuran pero para sa kanila tayo para yung gumagawa ng gulo. Ano ang inyong masasabi dyan tungkol dyan mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.